Isang mapagpalang araw po. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ramon, Tubong Kidapawan, North Cotabato sa Mindanao. Sa edad kong 48, nakahiligan ko pong makinig ng mga kwentong aswang sa inyong channel. Kaya naman naisipan ko rin pong ibahagi ang aking karanasan sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Marami na akong napagdaan ng karanasan dito sa aming baryo na hindi ko inaasahang babalikan ko pa sa aking isipan hanggang ngayon. Simula sa pulay, tahimik lang ang pamumuhay namin. Simpleng bukid, simpleng hanap buhay at simpleng mga tao. Pero may isang tagpo sa buhay ko na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan. Isa itong gabing binago ang pananaw ko sa mundo. Isa itong karanasang hindi ko inaasahang mangyayari sa isang gaya kung hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Taong 2019 nang magsimula ang lahat. Panahon iyon ng tag-ani kaya abala kaming lahat sa sakahan. Halos araw-araw ay puro trabaho at pagod. Kaya bihira kaming makipag-usap sa mga hindi kilalang dumaraan sa baryo. Pero isang araw, may isang matandang babae ang dumating. May kargang malaking basket at tila ba namamalimos sa unang tingin. Pero nang tingnan mo ng mabuti, siya pala ay naglalako ng sari-saring karne. Hindi ko siya agad napansin pero ang asawa ko si Lina ang unang bumili sa kanya. Wala kaming permanenteng meat vendor noon kaya tuwang-tuwa ang mga kapitbahay na may bagong nagbebenta ng karne. Bukod sa mura daw ay malambot at sariwa. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya mula sa bintana, may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero tila ba may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko tuwing nandyan siya at naglalako ng karne na maihalong amoy ng nabubulok na laman na nagpapalamig sa aking buto at nagpapataas ng balahibo ko. Ang matanda halos araw-araw dumaraan sa amin. May mga pagkakataon pa nga na gabi siya naglalako ng paninda. Dala ang karne sa loob ng kanyang basket. Tahimik siyang dumarating. Halos hindi mo marinig ang kanyang yapak na para bang lumulutang siya sa lupa. Napansin kong may kakaiba sa kanyang itsura. Maputla ang mukha niya. Tila walang dugong dumadaloy sa kanyang balat na parang bangkay na nabuhay muli. Kulubot at tuyong-tuyo ang mga palad na may mga sugat na hindi gumagaling. Mapungay ang mata, ngunit mailalim at lungkot sa pagkakatitig na para bang sinusukat ang iyong kaluluwa. At ang mas kinikilabutan ako ay ang kanyang amoy. At ang hindi karaniwang amoy ng karne o dugo. Para bang nabubulok na laman ang naaamoy ko na maihalong amoy ng lupa at kamatayan na nagpapasuka sa akin kahit wala akong nakikita. Pero tila ako lang ang nakakaamoy nun. May mga pagkakataon kapag bumibili ang mga kapitbahay, masigla sila. Ngunit makalipas ang ilang araw ay nagkakasakit sila. Una kong napansin ito kay Mang Tito. Matanda na rin siya at mahilig sa adobo. Nang bumili siya ng karne mula sa matanda, kinabukasan ay nilagnat siya. Hindi ordinaryong lagnat. Nanghihina siya. Halos ayaw niyang kumain at ang katawan niya ay parang hinihigop ang laman na unti-unting natutunaw ang kanyang mukha at mga buto na lumalabas. Pagkalipas ng isang linggo, pumanaw si Mang Tito. Wala namang nakita na resulta sa kanyang check-up at ang sabi ng albularyo, kinuha. Hindi ko ito masyadong pinansin. Iniisip kong baka talagang mahina na si Mang Tito. Pero nasundan ito ng isa pang kaso. Si Aling Sonia naman ang sumunod. Bumili rin siya ng karne para daw gawing sinigang. Pero kinabukasan, sumuka siya ng itim na likido. Parang may lason na may amoy ng nabubulok na dumi at dugo na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Muling sinabi ng albularyo, may kumukuha ng mga kaluluwa na may bulong na naririnig sa gabi na parang tawag mula sa impyerno. Mula noon, hindi na ako matahimik. Lalo na't bigla akong ginising ng alingas-ngas ng pinto isang gabi. Maimbing ang tulog ko, ngunit tila may malamig na dampi sa aking batok na naging dahilan upang mapabangon ako, na parang mga daliri ng bangkay na humahaplos. Pagtingin ko sa bintana, nandoon ang matanda. Nakatayo sa tapat ng bahay namin. Hawak pa rin ang kanyang basket. Hindi siya kumikilos. Dahan-dahan lang siyang lumakad pais. Pero sa bawat hakbang ay tila may tunog ng basang laman na sumasayad sa lupa, na maisplat na nagpapakilabot sa akin. Kinabukasan, kinausap ko ang ilang kapitbahay. Hindi sila makapaniwala sa mga ikinuwento ko. Para sa kanila, ang matanda ay matulungin lang at mabait. Pero hindi ko sila masisisi. Magaling siya magbalat kayo.
sa kanyang mga ngiti at pag-alok ng karne. Sino nga ba ang mag-aakalang may tinatagong lihim sa likod ng kanyang mga mata na pulang-pula sa dilim? Dumating ang punto na nagsimula na akong magmasid sa kilos ng matanda. Tuwing gabi, pinipilit kong huwag matulog hanggat hindi ko siya nakikitang dumaraan na may pakiramdam na may sumusunod sa akin sa dilim. Minsan hindi siya dumating pero kinabukasan ay may ulat ng may sakit sa kabilang puro na may daing na naririnig sa gabi. At kapag siya'y dumaan, lagi siyang may bagong batch ng karne na binebenta. At ang sabi niya, kakatay lang daw. Pero walang naririnig na katayan dito sa amin. Walang ingay ng baboy, walang amoy ng kinatay, ngunit may amoy ng sariwang dugo na nagpapahirap sa aking paghinga. Bigla na lang siyang may dalang sariwang karne na parang galing sa katawang hindi hayop. Isang araw, napagdesisyonan kong sundan siya. Hinintay ko siyang matapos maglako. Sinundan ko siya ng palihim habang nilalakbay niya ang kalsadang patungo sa gulod na may mga punong nagbubulungan sa hangin. Dala ang basket niyang tila mas gumaan habang lumalayo siya. Pumasok siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Doon sa gitna ng dilim at katahimikan na may mga anino na kumikilos na parang buhay. May nakita akong kakaiba. Sa ilalim ng isang punong balete, mayroong hukay. Doon niya ibinaba ang basket at unti-unti niyang hinubad ang suot niyang palda at damit. Sa maliwanag na buwan, nakita ko ang totoong anyo niya. Hindi siya tao. Ang balat niya ay parang tuyong balat ng kalabaw, nanlilimahid at nagbabalat, na may mga sugat na nagdurugo ng itim na likido. Ang mga mata niya ay naging kulay pula, kumikinang na parang apoy sa impyerno. Lumabas ang matatalas niyang kuko at doon ko napatunayan na ang matandang manininda ay isang aswang, na umuungo ng mahina na parang tawag sa kamatayan. Agad akong tumakbo pa uwi. Halos matapilok ako sa kaba, na may pakiramdam na may humahabol sa akin sa dilim. Hindi ko alam kung ako'y nakita niya. Pero mula nung gabi na yon, alam ko na ang katotohanan. Hindi lahat ng nag-aalok ng pagkain ay dapat pagkatiwalaan. Minsan ang karne sa iyong pinggan ay galing sa bagay na hindi dapat pinakikialaman, na parang laman ng tao na kinuha sa gabi. Mula nang matuklasan ko ang tunay na anyo ng matanda. Hindi na ako mapakali. Araw-araw pilit kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Kung magsusumbong ba ako sa mga opisyal ng barangay. Baka sabihin lang nila na nababaliw lang ako o gumagawa ng kwento na may tawa na nagpapahirap sa akin. Wala kasi akong ebidensya. At paano ko nga ba ipapaliwanag na sinundan ko siya sa gubat at nakita ko ang kanyang pagbabagong anyo na may pakpak na lumalabas sa likod niya sa dilim? Alam kong hindi iyon tatanggapin ng basta-basta ng mga taong walang paniniwala sa mga nilalang na tulad niya. Kaya naman sa mga sumunod na araw, pinili ko munang manahimik. Pero sa loob-loob ko, nagsimula na akong mangilabot sa tuwing may makikita akong karne sa hapag. Napapaisip ako kung saan yun ang nanggaling at kung anong uri ng laman ang nasa plato, na may lasa ng dugo na nagpapahirap sa aking lalamunan. Hindi na rin ako kumain ng karne mula sa matanda. Kahit pa ang asawa ko ay pilit akong inaalo. Tumatanggi lang ako. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang buong kwento. Ayaw ko siyang takutin, ngunit sa gabi ay nakikita ko ang kanyang mukha na nagiging maputla. Pero habang tumatagal, parami ng parami ang mga kaso ng kakaibang pagkakasakit sa aming baryo. Hindi na ito basta lagnat o ubo. May mga batang bigla na lang nawawala ng ganang kumain at tuluyang nangangayat na unti-unting natutunaw ang kanilang mukha na parang kinakain mula sa loob. May mga matatandang parang hinihigop ang lakas kahit hindi naman nagtatrabaho, na may mga sugat na lumalabas sa balat ng walang dahilan. Ang pinaka-nakakakilabot ay nang mamatay ang 2 bata sa magkahiwalay na araw. Parehong hindi nalaman ang sanhi ng pagkamatay. Wala silang sugat. Wala ring senyales ng karaniwang sakit. Basta na lang hindi sila nagising, na may mukha na nanlalamig at mga mata na nakadilat na parang nakikita ang kamatayan. Doon ko lalong nakumpirma ang kinatatakutan ko. Ang matanda ay hindi basta maglalako lang ng karne. Isa siyang nilalang na nabubuhay sa laman ng tao. Ginagamit niya ang kanyang paninda para mailihis ang atensyon ng mga tao, habang palihim na kumukuha ng biktima sa mga hindi nakabantay, na may ungol na naririnig sa gabi na parang tawag sa mga nawawala. Isang gabi habang ako'y nagpupuyat sa loob ng bahay, narinig kong muli ang yapak niya sa labas. Hindi siya kumakatok. Hindi rin siya sumisigaw gaya ng dati. Tahimik lang siyang dumaan.
Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang tila anino na kumikilos na parang buhay. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang pero parang may dala siyang mabigat. Parang may hila-hilang bagay na nakabalot sa sako na may tunog ng basang laman na nagdurugo. Pinilit kong silipin sa bintana. Maliwanag ang buwan kaya kitang-kita ko ang madilim na hugis ng kanyang katawan at ang aninong sumusunod sa kanya na para bang isang hayop na may mahabang lieg at mas malaki kaysa sa normal na tao na may mata na kumikinang sa dilim. Muli niyang tinungo ang gubat. At muli kong naramdaman ang malamig na hangin na dati kong naranasan na nagpapalamig sa aking dugo. Hindi ko na siya sinundan. Masyado na akong natakot. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Nawawala ang anak ni Aling Maring. 5 taong gulang lang si Junjun. Huling nakita na naglalaro sa bakuran habang naghugas ng pinggan ang kanyang ina. Nang iwan niya ito ng ilang minuto, wala na ito sa kanyang pagbalik na may bakas ng dugo sa lupa. Agad kaming naghanap. Tumulong na rin ako sa paggalugad sa palibot. Pero sa kaloob-looban ng isip ko, alam ko na kung sino ang may gawa. Lumipas ang 3 araw na walang balita kay Junjun. Hanggang isang hapon habang ako'y paakyat ng burol para dalawin ang isang kaibigan. Nadaan ko ang lugar kung saan ko unang nakita ang matanda sa ilalim ng balete. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa aking pumunta roon muli pero para bang tinatawag ako ng lugar na may bulong na naririnig ko sa hangin. Paglapit ko sa punong iyon, hindi ko inaasahan ang aking matatagpuan. May bagong hukay sa tabi ng ugat ng balete. Hindi na masyadong malalim at may nakalibing sa loob na tila mabilisan na tinabunan. Ang amoy nito ay mabagsik, masangsang, amoy bulok na parang pinagsama-samang dugo at asupre na may uod na gumagapang sa lupa. Pinilit kong huwag sumuka habang lumalapit. Doon ko nakita ang isang parte ng damit na kulay asul. Ang suot ni Junjun nung araw na wala siya, na may bakas ng kagat at dugo na tuyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako pabalik ng baryo at nagsimulang magtanong kung nakita pa ba ulit ng iba ang matanda. Pero sa hindi ko inaasahan, 3 araw na rin daw siyang hindi dumaraan. Para bang bigla na lang siyang naglaho. Wala ring nakakakilala sa kanya ng lubusan. Walang pangalan, walang permanenteng tirahan at walang pamilyar na bakas. Lalo akong nabalisa kung saan-saan ko iniisip na baka siya nga ay muling lilitaw. Kung kaya niyang umalis at bumalik na parang walang nangyari, ilang ulit pa ba siyang makakapatay? Ilang bata pa ba ang mawawala? Ilang pamilya pa ang magluluksa sa katahimikan na may sigaw na naririnig sa gabi na hindi nawawala? Simula noon, naging panata ako sa sarili ko na hindi ako mananahimik kahit pa walang maniwala sa akin. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi na siya makabalik. Kahit ako lang mag-isa, kahit ang buhay ko ang nakataya. Hindi ito simpleng nilalang. Hindi siya basta aswang na takot sa bawang o asin. Isa siyang matandang hayok sa laman ng inosente. Marunong magtago, marunong magkunwari, marunong gumamit ng tiwala ng mga tao para makapangbiktima na may ngiti na nagpapakita ng matatalim na ngipin sa dilim. At ngayon, alam kong kailangan kong balikan ang kagubatan. Kailangan kong harapin ang nilalang na yon. Sapagkat kung hindi ko siya pipigilan, alam kong babalik siya. At kapag bumalik siya, mas malala na ang kanyang gagawin na may mga biktima na sumisigaw sa panaginip ko. Matagal-tagal din bago muling naramdaman ng baryo ang katahimikan ng paggalaw sa gabi. Nang mawala ang matanda, unti-unting bumalik ang normal na sigla ng mga tao. Hindi man tuluyang naghilom ang mga sugat ng pagkawala ni Junjun at ang iba pang naging biktima ay pilit na lamang itong tinatanggap ng mga naiwan. Ako lamang ang hindi matahimik. Sa bawat hapong lumulubog ang araw, sa bawat gabing humihimbing ang mga bata sa kanilang mga higaan, nananatili akong gising, nakabantay at nag-aabang, na may pakiramdam na may mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. May mga pagkakataong iniisip ko, baka tuluyan na siyang lumisan. Baka nga nailigtas ko ang aming lugar sa simpleng pagsunod at pagkakatuklas sa kanyang hukay. Ngunit sa tuwing naaaninag ko ang balete sa hindi kalayuan, tila may aninong nakatayo sa ilalim nito. Kahit wala namang tao, sa hangin ay bumabalik ang amoy ng lumang karne, ng dugo at ng mga bulok na buto na nagpapahirap sa aking pagtulog. Hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang ba ito o talagang babalik na siya. Ilang linggo ang lumipas at muling naging abala ang baryo sa mga gawain sa bukid. Ngunit ako tuloy pa rin sa pagmamatsyag.
Hanggang isang gabi habang ako'y nakaupo sa may silong ng bahay, may narinig akong mahina ngunit pamilyar na kaluskos. Hindi ito huni ng hayop. Hindi rin ito yabag ng tao. Isa itong tunog na parang hinahatak na sako, na may basang tunog ng laman na nagdurugo. Paulit-ulit, mabagal. Sinasadyang huwag marinig. Tumindig ang balahibo ko. Dahan-dahan akong sumilip sa gilid ng bahay at doon ko siya muling nakita. Ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naglalako ng karne. Wala siyang dala. Nakasuot lamang siya ng lumang duster. Mahaba ang buhok at basang-basa ang katawan na para bang kabubuhos lang ng ulan, kahit wala namang ulan buong gabi, na may amoy ng nabubulok na dugo na nagpapahirap sa aking paghinga. Nakatingin siya sa mga bahay na dinadaanan niya. Mabagal lang ang lakad at walang ekspresyon sa kanyang mukha, na parang bangkay na naglalakad. Hindi ko na siya sinundan pero kinabukasan, muling may naiwang kwento ang kanyang pagbisita. Si Aling Gloria, isang biyuda na nakatira mag-isa sa kanyang bahay, ay natagpuan na patay sa kanyang kwarto. Nakahandusay, nakadilat ang mga mata at may maliit na sugat sa leg, na may bakas ng kagat na matatalim. Wala raw pala tanda ng paglaban. Parang natulog lang at hindi na nagising. Subalit ang kakaiba, ang kanyang bangkay ay halos wala ng laman. Para bang hinigop ang lahat ng kanyang dugo, na may balat na nanunot na parang natuyo. Muling napuno ng takot ang baryo. Ngunit gaya ng dati. Walang malinaw na suspect. Walang sapat na dahilan. Ako lang ang muling nagdugtong sa pangyayari at alam kong tama ako. Bumalik na nga ang aswang. Dito na ako nagdesisyong kumilos. Pinuntahan ko ang matandang albularyo sa kabilang barangay. Hindi ko siya kilala, ngunit kilala siya ng marami dahil sa mga kwentong gamutan niya nung panahon ng Jera. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko ang mga pangyayari. Hindi siya nagsasalita habang sinasabi ko ang tungkol sa karne sa bata, sa hukay sa ilalim ng balete. At nang matapos ako, saka siya tumayo at kumuha ng maliit na supot mula sa kanyang baol. Nasa loob nito ang mga tuyong dahon, buto at pulbos na hindi ko kilala. Ito ang gamit ng mga ninuno natin. Panlaban siya, hindi likas sa laman. Hindi ito pampatay pero kaya nitong harangan lakas ng isang nilalang na kagaya niya. Sabi niya, hindi ko na nagawang magtanong pa. Tinanggap ko na lang ang supot at umuwi. Kinagabihan, binalikan ko ang balete. Buong katawan ko'y nanginginig pero hindi na ako pwedeng umatras. Dala ko ang mga binigay ng albularyo. Pinapahid ko ito sa katawan at isinaboy sa paligid ng puno. Mula sa hindi kalayuan, naramdaman kong may dumaan sa likod ko. Isang aninong walang tunog. Malamig ngunit mabigat sa hangin. Napatigil ako sa pagsaboy. Alam kong hindi na ako nag-iisa. Biglang bumigat ang paligid. Parang sumikip ang hangin. Sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang muli, ang matanda. Ngayon ay nakahubad. Ang balat ay nanunot at ang mga kuko ay mahahaba, na may itim na likido na tumutulo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Pero sa bawat hakbang niya, tila siya'y nahihirapan. Para bang may humaharang sa kanyang paglapit. Doon ko napatunayan na epektibo nga ang mga dala ko. Ngunit hindi ito sapat para tapusin siya. Sa halip na umatras, lalo siyang nagalit. Mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang matinis na huni. Hindi sigaw kundi parang panaghoy ng libo-libong kaluluwang na wala ng katahimikan na nagpapahirap sa aking tainga na parang pumupunit. Napaluhod ako sa lakas ng ingay. Tumulo ang dugo sa ilong ko. Ngunit sa halip na umatake, bigla siyang naglaho sa harapan ko. Parang usok na tinangay ng hangin. Bumalik ako sa baryo na duguan ang ilong at nanlalata ang katawan. Walang nakapansin. Wala akong sinabi kanino man. Pero alam kong hindi pa tapos. Alam kong babalik lang siya upang humanap ng tamang sandali. At sa susunod niyang pagbabalik baka hindi na siya umalis pa, na may mga panaginip na nagpapahirap sa akin tuwing gabi. Hindi na ako muling naging ako mula nang muling humarap sa matanda. Bawat araw ay tila may mga matang nakatitig sa akin mula sa anino. Sa gabi, naririnig ko ang mga yapak sa paligid ng bahay. Hindi ko alam kung siya iyon o guni-guni ko lang. Pero ramdam ng katawan ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Minsan ay bigla na lang magsasara ang mga bintana kahit wala namang hangin. At ang mga alagang aso sa paligid ay tahol ang tahol na may takot sa kanilang mga mata.
Ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko siya tuluyang mapapalayas. Hindi sapat ang mga halamang gamot at pulbos ng albularyo. Pansamantala lang ang epekto nito. At kung gusto ko siyang mawala, kailangan kong pumasok sa mismong mundo kung saan siya kumukuha ng lakas. At alam ko kung saan yon ang puno ng balete. Doon ko siya unang nakita sa kanyang tunay na anyo. Doon niya ibinaba ang mga bangkay. At kung may lugar man na konektado sa kanyang pagkatao, yun yon. Nagpa siya akong bumalik sa balete sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Ayon sa albularyo, yun daw ang oras na pinakamalakas ang nilalang. Ngunit iyon din ang panahon kung kailan sila pinakabukas sa pagkakabunyag, sa pagkakahiwalay sa daigdig ng tao. Kaya naman pumunta ako ng mag-isa doon. Dala ang isang bote ng langis na pinainitan sa dasal. Palaspas na tuyot at isang maliit na itak na isinausaw sa banal na tubig. Hindi ko alam kung mananalo ako. Ang tanging baon ko lang ay galit at takot. Galit sa ginawa niyang kasamaan sa mga inosente at takot na baka ako ang isunod na biktima na may imahe ng kanyang mukha na nangangalit sa aking isip. Pagdating ko sa puno ng balete, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may ihip naman ang hangin. Walang ibong humuhuni. Walang kuliglig. Katahimikang parang bumabalot sa kabaong ang humahaplos sa aking balat na nagpapahirap sa aking paghinga. Sa ilalim ng punong iyon, nakita ko ang hukay. Bago na naman ito. May sariwang lupa. Tila katatabon lang. Hindi ko na inusisa kung ano ang laman. Ang mahalaga nandoon siya. Mula sa itim na anino ng ugat ng balete, lumabas yung matanda. Sa pagkakataong ito, hindi siya naglalakad. Para siyang dumudulas sa lupa. Walang yabag, walang ingay. Ang balat niya ay mas lalong kumulubot. Ang mata niya ay nagliliyab sa pula at ang bibig niya ay may tumutulong maitim na likido. Parang dugo, ngunit mas malapot at mas mabaho na may amoy na nagpapasuka sa akin. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya naghihiyaw. Gaya ng una, ang ginawa niya ay ang dahan-dahang paglapit sa akin. Tila alam niyang wala akong kawala. Itinaas ko ang bote ng langis at isinaboy sa kanyang harapan. Sa una ay wala akong nakitang reaksyon niya. Ngunit nang bumagsak ang huling patak sa kanyang paa, umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Nag-alab ang paligid niya. Hindi apoy na kulay kahel kundi bughaw. Itim at bughaw na liwanag na tila sumusunog sa kanyang laman na may tunog ng laman na nagpuputok. Napasigaw siya ng malakas. At sa pagkakataong yon, biglang lumitaw ang mga boses na hindi kanya kundi parang daing ng daang-daang kaluluwa. Mga tinig na humihingi ng saklolo. Mga boses ng matagal nang nawala. Lahat ay sabay-sabay na bumalot sa hangin. Tinatangay ang aking pandinig at katinuan na parang sinusundan ako ng mga multo. Kinalas niya ang sarili sa apoy ngunit hindi na siya makalapit. Mabilis kong inilabas ang tuyong palaspas at tinuhog ito sa lupa sa harap ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may pader na nabuo sa pagitan naming dalawa. Pinilit niyang tumagos. Pero tuwing lalapit siya, napapasigaw siya na parang may iniindang sakit na may laman na nagpuputok sa kanyang katawan. Maya-maya pa, sa wakas, nakita ko siyang unti-unting nagbabago. Ang kanyang anyo ay nagiging usok at ang usok ay tila hinahatak ng hangin paitaas. Ang kanyang katawan ay nabura. Hindi natutunaw kundi nawawala. Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang pagbalik ng tunog sa paligid. Ang mga huni ng kuliglig at mga kulisap. Nang siya'y tuluyang maglaho, bumagsak ako sa lupa. Humihingal, nanginginig at nanlalamig. Hindi ko alam kung tapos na. Hindi ko alam kung siya'y tuluyang nawala o panandalian lang na itaboy. Pero alam ko sa sarili kong may nagbago. Ang lupa sa ilalim ng balete ay tumigas. Wala na rin ang amoy ng mabaho na amoy bulok at ang hangin ay bumalik sa dating lamig nito. Hindi na malamig na parang kamatayan, kundi malamig na parang dapit hapon sa bundok. Pag-uwi ko sa bahay, inabutan ko ang asawa kong natutulog sa sala. Tahimik ang buong bahay at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakakatulog na ako ng mahimbing. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Mapagpalang araw po at sa lahat ng tagapakinig. May nais po akong ibahaging kwento na hango sa tunay kong karanasan sa aming baryo sa Leyte.
Lumaki akong napapakinggan ng mga kwento tungkol sa iba't ibang uri ng engkanto nilalang na naninirahan dito sa aming probinsya. Hindi ko inakala na isang araw ay magkakaroon din ako ng sariling kwento kung saan ako mismo ang nakasaksi sa isang mismong aswang na siyang napangasawa ng aking kapatid. Kilala akong si Toto sa aming barangay. Isa akong magsasaka at nakatira kasama ng aking magulang at nakakatandang kapatid na si Pedro. 5 taon na ang nakakalipas nang dumating sa aming baryo ang isang magandang babae na nagngangalang Sofia. Sabi niya ay hiwalay na siya sa kanyang mga magulang at naghahanap lang ng bagong simula. Napili niyang manirahan sa tabing bukid kung saan tinayuan niya agad ng kanyang sariling bahay. Unang beses kong nakita si Sofia nang ipakilala sa aming mag-anak ni Pedro. Sa ngiti pa lang ay alam na naming lahat na may espesyal na nararamdaman si Pedro para dito. Hindi namin maipaliwanag ngunit tila may kakaibang lambing at biyaya sa kanyang pagtidiwata na may amoy na nakakaakit ngunit may halong bulok sa gabi. Laking gulat namin ang makita naming magkahawak kamay sila na nangangahulugang sila na. Hindi naman kami nagkaroon ng anumang agam-agam bagkus ay natuwa pa nga kaming lahat dahil parang biyaya ng langit ang pagdating ni Sofia sa buhay ni Pedro. Araw-araw kong nakikita ang pag-usad ng kanilang relasyon sa pagtungo ng aking kapatid sa kanyang bahay, hanggang sa unti-unting pagpapalawak nito dahil inakalang magsasama na sila. Marami sa amin ang nagulantang dahil masyadong mabilis ang nangyayari. Subalit nagpasya kaming tanggapin na lamang ng walang pagputol sa ngalan ng pag-ibig na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit may mga pagsisiwal ding kaakibat sa mabilis nilang pagsasama. Partikular na ang mga kwentong inuusisa ang tunay na pagkatao ni Sofia, lalo na noong una siyang dumating sa baryo. Marami sa mga kapitbahay ang nadududa na baka masamang elemento siya. Sabi ng ilang matatanda, maaaring siya ay isang aswang. Dahil sa napakabilis na pangyayari. Subalit hindi naman ako naniniwala sa ganitong kwentuhan. Si Sofia na halos linggo-linggo ko nang nakakasalamuha ay napakabait na babae. Natiyak kong minamahal at minamahal din ni Pedro. At bilang kapatid, lahat ng magpapasaya sa aking kapatid ay ikakasaya ko rin. Gayunpaman, unti-unting nagsimulang magbago ang aking pananaw nang maganap ang isang mapanlinlang na insidente. Isang hating gabi ay nakatanggap kami ng balitang napatay si Kapitan Ramon, ang pinuno ng barangay. Pagdating namin sa kanyang bahay, nakita namin siyang nakahandusay na wala ng buhay at wala na rin ang mga panloob na lamang loob nito na tila hinugasan na may sugat na matatalim na kagat sa leg. Sa puntong iyon, natakot na talaga kaming lahat. Ano kaya ang salarin o sino kaya ang salarin? Mabangis na hayop kaya o isang masamang nilalanggaya ng aswang na may amoy ng dugo na nagpapahirap sa buong baryo? Dahil sa insidenteng iyon, inutusan ang mga nakatatanda na huwag nang lalabas ng bahay pagdating ng 6 ng gabi. Sinunod naman ito ng lahat dahil sa takot subalit sa kasawi palad ng gabing iyon ay kailangan naman ni Pedro umalis patungong kalapit na bayan. May kailangang asikasuhin siyang mga bagay doon. Nag-volunteer naman akong samahan si Sofia dahil delikado ring maiwan mag-isa sa kanilang bahay sa gitna ng gabi. Pumasok kami sa kanilang tahanan at agad akong humiga sa salas. Samantalang si Sofia ay sa loob ng silid nila. Nakatulog agad ako dahil sa pagod sa buong araw na gawain sa bukid. Ngunit nagising ako ng hating gabi nang marinig ko ang mahiwagang mga salitang sinasambit ni Sofia. Siri-siri daing kong Diyos bang? Hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero nang tingnan ko siya sa bintana, nagulat at natakot ako nang makita kong may biglang lumitaw na malalaking pakpak mula sa kanyang likod na may tunog ng buto na nababasag. Bago siya lumipad palabas ng bintana, nanlaki ang aking mga mata sa takot at nanginginig. Aswang nga si Sofia at hindi basta aswang kundi isang abat na walang awang pumapatay at kumakain ng mga lamang loob ng kanyang mga biktima na may bibig na nangangalit sa dilim. Ito pala ang dahilan kung bakit natagpuan ng walang lamang loob ang kanilang kapitan. At marahil sa mga susunod na gabi, ako at si Pedro na ang kanyang bibiktimahin at parehong kapalaran ang dadanasin na may panaginip na nagpapahirap sa akin. Matapos ang nakita kong paglipad ni Sofia, isang abat na pala siya. Hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Buong magdamag akong nag-iisip kung paano ko sasabihin kay Pedro ang kinatatakutan kong natuklasan tungkol sa kanyang minamahal na asawa. Paano ko haharapin ang aking kapatid nang hindi ito gugulatin o masasaktan? Alam kong mahal na mahal niya si Sofia. Paano niya matatanggap na isa palang halimaw ang kanyang napangasawa
na may pakpak na nagpapahirap sa gabi. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko na malaya na sumikat na pala ang araw nang marinig kong bumukas ang pinto. Si Sofia. Nataranta ako at dali-daling nagpanggap na tulog. Narinig ko siyang naglakad patungo sa kusina. Maya-maya ay bumalik din siya sa silid nila. Dala-dala ang isang malaking supot na tila mailamang mainom na alak. Nang dumaan siya sa harapan ko, nanginginig akong nakatingin at napansin kong amoy lamang loob siya. Yun na nga siguro ang kanyang hapunan bago siya bumalik sa anyong tao na may lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sa wakas dumating din si Pedro kinabukasan. Naabutan niya akong namumutla at nanginginig. Kaya kaagad niyang tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi pa ako nakasagot ng anyayahan na kami ni Sofia na kumain dahil inihanda na raw niya ang hapagkainan at may niluto siyang espesyal na ulam. Lalo lang akong kinilabutan nang makita kong inihain niya ang piniritong atay. Sabay sabi niya ito kagabi para gawin daw adobong atay. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilang magsalita. Itinuro ko kay Pedro ang ulam at sinabing, alam mo bang aswang si Sofia? Siya ang pumatay at kumain ng lamang loob ni Kapitan Ramon at malamang pati ng iba pang biktima rito. Sa pagkabigla, madali ang hinawakan ni Pedro ang kutsilyo sa mesa. Tiningnan niya si Sofia na nakanganga at waring hindi makapaniwala sa mga binitiwan kong salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan ko na siyang muli. Huwag kang maniniwala sa kanya, kuya. Nakita ko siya kagabi lumipad palabas ng bintana ng mag-ikatlo ng madaling araw. Nagbago siya ng anyo bilang isang abat. Banabunutan ng tinik si Pedro nang marinig ang mga salitang iyon mula sa akin. Napatingin siya kay Sofia na para bang humihingi ito ng paliwanag. Subalit bigla na lamang itong tumayo at nagmadaling tumakbo palayo palabas ng bahay nila. Sinubukan pang habulin ni Pedro, subalit mabilis nang nawala sa paningin niya si Sofia. Sa pagkawala nito, naiyak si Pedro. Kahit na alam niyang isang halimaw pala ang kanyang mahal, hindi pa rin niya magawang sampalin ito ng katotohanan. Mainit ang debating naganap sa pagitan namin. Ngunit sa huli ay naisip din niya na huwag nang habulin pa si Sofia. Mas delikado kung hahayaan lang namin siyang manghalay at pumatay ng iba pang mga residente. Kaya't isinangguni na lamang namin sa barangay ang insidente upang mapaghandaan ng lahat sakaling bumalik man si Sofia bilang isang halimaw na may sigaw na naririnig sa gabi. Matapos ang nangyari, naisalaysay na namin sa buong barangay ang tungkol kay Sofia bilang isang mapaminsalang aswang. Agad namang nagbalandra ng mga maruruming tismis tungkol sa kanya at sa hindi inaasahang relasyon nila Kuya Pedro. Naiintindihan ko naman na hindi madaling tanggapin ng marami ang naturang katotohanan, lalo na para kay Kuya Pedro na bagamat alam niyang isang halimaw na pala ang kanyang nobya. Mahirap pa ring burahin ang damdaming minahal niya ng tapat at buong puso. Kaya naman ang sumunod na linggo nang bigla siyang mawala ng ilang araw, agad kong naisip na marahil ay pinuntahan niya si Sofia upang kausapin ito ng masinsinan. Nang bumalik siya ay haggard na haggard ang itsura niya. Tila ba hindi siya nakatulog o nakakain ng maayos sa mga nakaraang araw. Agad ko siyang kinuwest at doon niya kinuwento ang lahat. Umano isinubukan niya niyang hanapin si Sofia sa kagubatan kung saan huling nakita ang anyo nitong abat. Subalit sa kabila ng matinding pagsisikap, wala siyang nakitang kahit anino nito doon. Ilang gabi siyang nagpuyat at nag-aabang. Subalit tila ba naging hangin na lamang ang dating mahal. Sa pagod at lungkot, umuwi na lamang siya ng maluha-luha at hindi makapaniwala si Kuya Pedro na ganoon na lamang kadali para kay Sofia na talikuran ng lahat ng pinagsamahan nila ng 2 taon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang kamuhian na magalit sa babaeng minahal niya ng buong puso't kaluluwa. Kaya naman ang naisipan niya baka naman pwedeng subukang alukin ang isang pagkakataong muling magbago si Sofia. Baka nga raw nagkamali lamang ito ng landas o kaya ibiktima rin ng isang sumpa na maaaring malutas. Kung gayon, bakit hindi subukang ibalik mula ito sa dati? Sa kabila ng aking mariing pagtutol, nanaig pa rin ang puso ni Kuya Pedro. Sinimulan niyang ihanda ang dati nilang tahanan para sa pagbabalik ni Sofia. Inayos niya ang kanilang silid at inilagay niya ang mga bagay na matatandaan daw ni Sofia upang maramdaman nitong welcome pa rin ito. Pati mga larawang magkasama sila ay muling iginabay sa mga dingding at mesa. Araw-araw naghihintay si Kuya Pedro doon. Umaasang isang araw ay babalik din dito si Sofia. Subalit sa kasawiang palad, lagi na lamang siyang natutulog mag-isa sa kama nilang dalawa.
Walang kebo na babalikan pa siya ng dating kasintahan na ngayon nalalaman na niya ang totoong anyo. Matapos ang ilang buwan ay hindi pa rin bumalik si Sofia. Unti-unti nang nawala ng pag-asa si Kuya Pedro. Bagamat labis pa rin ang kanyang pag-iisip at napapanaginipan ang mukha ng dating kasintahan na may pakpak na nagpapahirap sa kanyang panaginip. Para bang naglaho na ito sa ere at hindi na muling magpapakita. Kaya't isang araw, tuluyan na nga niyang ipinasyang iwanan ang dating tirahan nila at lumipat sa bayan kasama ako. Naiintindihan ko naman na masakit para sa kanya ang manatili sa lugar na iyon. Napuno ng alaala ni Sofia at ng kanilang mga pangarap na hindi natupad. Kailangan na niyang simulan ang bagong buhay malayo sa nakaraan. Subalit bago pa man tuluyan umalis, naisipan muna naming dalawin ang libingan kung saan inilagak ang labi ni Kapitan Ramon at ng iba pang biktima ni Sofia. Naroroon din kasi ang puntod ng aming mga magulang. Gusto lang naming magpaalam ng maayos bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Subalit sa pagdating doon, nagulat kami nang makitang may mga bagong nicho. Napalingon ako kay Kuya Pedro at agad naming napag-alaman na ang mga pangalang nakaukit doon ng mga taong kamakailan lamang din ay nawawala. Sila ay sina Aling Lina, Mang Pablo at ang mag-asawang retirado. Lahat sila ay bigla na lamang nawala ng walang paalam. Isang buwan na ang nakakalipas. Sa hindi may paliwanag na kaba, dali-dali kong nilapitan ang unang nitso. Inalis ko ang semento. At nang makita ang laman, napaad ako sa panginginig dahil walang laman ng kabaong at ang mas nakakatakot pa sa halip na bangkay ay puno ito ng mga uod at nangangamoy bulok na karne na may mga buto na nagpuputok sa dilim. Napatingin ako kay Kuya Pedro na nakatulala rin sa pagkabigla. Agad naming naisip pareho ang ibig sabihin nito. Bumalik si Sofia. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang malupit na gawain. At ang mas masaklap, bakit niya kinakain ang aming mga kababayan kung pulmon pa naman at hindi siya nangangailangan ng sustento, na may mga daing na naririnig sa gabi na nagpapahirap sa baryo. Dahil dito, naisip naming hindi pa talaga panahon para umalis. Kailangan pa naming manatili dito para matiyak na walang madadamay na iba pa sa kanyang katakawan. Kinabukasan din agad kaming naghanda ng mga gamit pangontra sa masasamang nilalang kagaya niya. Tinunaw namin ng mga kwintas na pilak at ginawang pana o pala. Inihaw din namin ng mga bawang para magamit bilang pangontra kapag nagpakita siyang muli. Nang gabing iyon, nagbabantay kami ni Pedro sa sementeryo. Halos mamaluktot kami sa lamig at dilim ng gabi. Subalit patuloy ang pagmamatsyag sa anumang kakaibang galaw o tunog na aming maririnig. Nais naming siguraduhin na si Sofia nga ang salarin at patuloy na bumibiktima. At kung gayon, kailangan na naming okasan ang lahat bago pa madagdagan ang bilang ng kanyang mga biktima. Sa kabila ng aming matinding pagbabantay, hindi na nagpakita pa si Sofia sa mga sumunod na gabi. Tila ba umalis na nga siya ng tuluyan sa aming lugar matapos ang pagkakadiskubre namin sa kanyang muling pagsalakay. Subalit kahit na ganon, patuloy pa rin ang aming pag-iingat at pagbabantay. Ayaw naming maulit ang nakaraan na akala namin ay tuluyan ang naglaho ang panganib. Ngunit biglang babalik at babawi ng maraming buhay na may mga panaginip na nagpapahirap sa amin tuwing gabi. Isang buwan din ang nakalipas ng tuluyan na kaming umalis ni Kuya Pedro patungong syudad. Bagamat alam kong masakit para sa kanya ang iwanan ng baryo kung saan niya minsang nakilala at minahal si Sofia. Naisip namin na panahon na para magsimula ng panibagong buhay. Lumingon-lingon kami sa daan papalayo sa aming bayan na para bang umaasang sakaling makita man lang namin ang maliit na anyo o anino ni Sofia na nagpapaalam o humihingi ng tawad. Ngunit hanggang sa huli ay wala din itong nagawang paglapit. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Kuya Pedro. Habang papalayo kami sa probinsya, nakatingin lamang siya sa malayo habang mariing nakakuyom ang kamao. Alam kong sa loob-loob niya ay hindi pa rin niya lubos na naiintindihan at matanggap na naging ganon ang magiging wakas ng kanyang minahal. Madalas ko siyang nakikitang umiiyak ng mag-isa sa gabi o nakatulala lang sa malayo na para bang maihinahanap o iniiyakan. Ngunit sa kabila nito, patuloy ko pa ring pinupukaw ang loob niya. Sinasabi kong darating din ang panahon na muling magkakaroon siya ng lakas ng loob harapin ng mundong iyon nang wala na si Sofia. Nabagamt mahirap kalimutan ang nakaraan, kailangan pa rin nating umusad patungo sa kinabukasan. At sa huli, naiintindihan naman niya ako at mumitisan ng bahagya bago muling yumuko at mawala sa malalim niyang iniisip.
Alam ko sa aking puso na kahit kailan ay hindi na maibabalik ni Kuya Pedro ang dating sigla at masayahing anyo. At ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa isang babae na sa simula pa lang ay hindi na namin dapat pinagkatiwalaan. Ngunit ganoon talaga ang buhay. Puno ng mga pagsubok na kailangan mong lampasan. Kahit masakit, kahit mahirap, kailangan mong patuloy na maglakad pasulong. At ganoon na nga naging hantungan ng aming kwento. Hindi man ito nagwakas ng masaya.